Kabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong inuugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Posts. Kasama rin natin sa ating Master Control mula sa ating technical side, sina Milo Janela, Susan Aison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Kasama rin naman natin mula naman sa ating production side, sina Jerome Toledo at Leo Magpayo. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, para sa araw na ito, itatampok natin ang ating embahada sa Muscat, Oman. Ating pong makakasama para sa araw na ito, mula sa atin pong embahada dyan sa Oman, walang iba kundi si His Excellency Raul S. Hernandez, ang atin pong ambassador sa Oman. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Hernandez. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ambassador? Hindi ko po marinig. Steph, hindi kita marinig. Ayun, loud and clear na po. Ayun, medyo nag-feedback tayo. Ayun, loud and clear po ba ako, Ambassador? Yes, I can hear you now. Ayun, ulitin ko lang po. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Hernandez. Welcome po sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Thank you very much, Steph, and magandang hapon po sa iyo at sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ayun, magandang araw ulit po sa inyo, Ambassador. So, ito po ang darating na tayo sa ating kumbaga sigwada ng ating mga katanungan para po sa inyo. So, ang una po naming katanungan po para sa inyo ay paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng ating embahada maging ng ating Filipino community diyan sa Oman at syempre doon sa host country po? Yes, actually, this year, 2025, we are celebrating the 45th anniversary ng ating diplomatic relations. And we have been maintaining this relationship, which has benefited not only the Filipinos here, but also the people of Oman for the past 45 years. In fact, last January, we also had our 5th joint bilateral consultation meeting sa Manila na ang sa Oman side, ang lead delegate was Sheikh Khalifa Al-Harthi, ang Undersecretary for Political Affairs. At sa Philippine side naman, ang leader was Yusek Tess Lazaro of the DFA. At doon, maraming napag-usapan at very productive yung meeting, And the both sides, the Oman and the Philippine side committed to continue our mutual and relationship for the benefit of our people. Napag-usapan din yung mga agreements like economic cooperation, doon sa trade and investments, mga sectoral cooperation, maritime, health, agriculture, pati yung labor and employment,
and also consular cooperation. So lahat yan napag-usapan, and we thought that we are on the right track to make sure that this relationship will continue on and will benefit both of our peoples. So sa mga kababayan naman natin dito sa Oman, we have about nearly 50,000 Filipinos in Oman. And from what I have been hearing from the Omani officials and also from expatriates and from the community in general, uh, talagang hanga-hanga sila sa ating mga kababayan because of their work ethic. Uh, Tapos yung very hardworking sila, very honest, adaptable, resilient, and always make sure that they are professional in their work. So preferred sila ng mga employers dito sa Oman, and they respect us, and they hope that that kind of behavior and performance from our people will continue on. Mm. Ambassador, medyo mabalikan ko lang po yung nabanggit nyo kasi nabanggit nyo na merong mga, kumbaga, mga sectoral agreements. Curious lang po, no? Kami, kung ano po yung mga major or significant developments po dito sa mga agreements na ito, particular dun sa mga sektor na nabanggit nyo po, no? Yung trade and investment, maritime, health, and agriculture po. Doon sa economic cooperation, we found out that there is so much room for improvement. Although we have been in diplomatic relations with Oman for 45 years, marami pa tayo kailangan gawin para ma-enhance natin yung ating trade with Oman. And also, kailangan natin ng more investments from Oman. Although dito sa Oman, marami na rin mga small businesses na pinundar yung ating mga Pilipino. Lately, last year, we were able to survey about 60 small businesses dito that are being owned and operated by Filipinos. So that is one, yung mga trade and investment mga efforts. And the other one is about maritime. We are about to finalize our agreement on maritime certificate, mutual maritime certificate acceptance, and also yung sa agriculture. Oman, although it is surrounded by the sea and desert, about 82% of the landmass is desert and wadis or valleys, pero they are also good in agriculture, and especially in fisheries. So we would like also to have a cooperative or joint projects with them because I think it will help the Philippines. Ambassador, matanong ko lang po, ito pong maritime certificate acceptance ay kumbaga related po, no, sa ating mga seafarers, at kung may kaugnayan po ito, no, sa kumbaga sa ating mga mandaragat, ano po yung pinaka magiging epekto or benefits na makukuha po nila mula dito? Yeah, usually it's yung mutual recognition ng maritime certificates, so kung halimbawa yung mga trainings nila na ginagawa in the Philippines or elsewhere will also be recognized here in Oman, and that would be good for their career, their promotions, and also for their remuneration, salary. Kasi kung accepted yung kanilang mga training na gawa sa ibang bansa o sa Pilipinas, then
it will benefit our seafarers for their career here in Oman. Mm. Ambassador, dito naman po tayo no pagdating sa kasi nabanggit bukod doon sa mga mandaragat natin, nabanggit yung kanina na meron tayong mga kababayan diyan sa Oman na kumbaga ay merong mga negosyo. Bukod sa pagiging mandaragat o sa larangan man ng pagdedegosyo, doon po sa libo-libong mga Pinoy na nandyan po sa Oman, saan-saan po silang mga sektor, kumbaga, na mamayagpag? Well, okay. The exact figures that we have as of 31 December 2024, there is a total of 48,835 Filipinos living and working in Oman. And about 55.6% of this, around 27,000, are household service workers. And yung mga professionals naman, like doctors, nurses, professors, teachers, engineers, architects, lab technicians, construction workers, retail services, are about 36% ng total population ng Filipinos dito sa Oman. And the others are just dependents of our workers. Some of them are wives of the Omanis. At yung iba naman are here only for temporary work and some investments. So karamihan mga household service workers, professionals, and also in people working in the service sector. Ayan, para lang po refresher sa ating mga tagapakinig, ayon po kay Ambassador Hernandez po, doon sa halos 50,000 no, na mga Pinoy ay nasa 55.6% yung mga nasa household services, yung 36% ay kumbaga ay nasa yung mga professionals po. And then, yung others po ay either for temporary work or mga asawa na po ng mga nationals dyan sa Oman. Ito naman po, Ambassador, no, ano po yung sakop ng jurisdiction po no, ng ating Philippine Embassy sa Oman? Meron po bang mga consulates na under po ng embassy or meron po bang mga ibang bansa po na meron pong jurisdiction yung ating embassy dyan sa Oman? Yeah. Yung embassy natin sa Muscat only covers the Sultanate of Oman. Wala na tayong ibang mga countries na that we oversee, you know. Talagang dito lang sa Oman. And of course, yung jurisdiction ng embassy are all the overseas Filipinos working in Oman. And yan ang aming pinagkabibisihan dito, trying to make sure na yung mga pillars ng ating foreign policy are well done, conducted by the embassy, like for example yung political and national security relations natin with Oman. Then we have also the economic diplomacy, yung trade and investment, pagpapalago ng ating trade and also investments, and also cultural diplomacy, you know, and tourism. That's another one. And the last one, of course, is the promotion and protection of our OFWs. So yan ang aming jurisdiction dito sa Oman. And speaking of OFWs po, no, meron po ba kayong, kasi kanina nabanggit nyo yung, I guess ito po mga official reports na po ito, yung mga documented po, no, yung halos 50,000 na mga Pinoy na nandyan, nagtatrabaho man o naninirahan dyan sa Oman. Pero yung mga pumasok po illegally,
no, diyan sa Oman? Meron po ba kayong kumbaga figures po para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig? Yeah, we have an estimate, ano, kasi marami ring mga Filipinos na dumarating dito sa Oman as tourists. And even if they are tourists, uh, they later on stay on and try to find employment. Um, so even some of them, they work without labor cards or working permit or working visa. Yung iba naman, they came as documented workers pero nag-expire na at hindi na nakapag-renew ng kanilang labor cards at yung kanilang working visa. So we estimate na there are about maybe 1,500 to 2,000 na mga irregular and undocumented migrants in Oman. Ayan, nanggaling na po mismo no kay Ambassador. Meron tayong around estimates pa lang po ito mga para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, around 1,500 to 2,000 po na irregular and undocumented Filipinos po na nandyan sa Oman. And speaking of po dun sa mga problema po no or suliranin na nabanggit nyo kanina na kinakaharap po ng ating mga kababayan dyan sa Oman, ano-ano pa po yung mga common problems pa po no na hinaharap hindi lamang po ng mga undocumented kundi pwede po maging ng mga documented po, kumbaga yung mga legal po na nakapasok diyan sa Oman. Yes, mayroon din tayong mga problema, no, na problema ng ating mga kababayan dito. Even if they're hardworking, honest, tapos excellent yung kanilang work ethic, adaptable, resilient, pero they are also subjected to some problems, like for example, yung delayed payment of salaries from employers or minsan hindi nasasolduhan. Mayroon tayong ganong cases. Tapos may mga contract violations. Minsan they have longer working hours at kulang proper rest. Lalo na during Ramadan, ano? Kasi kailangan after the fasting the whole day, sa gabi may feasting naman, may party, you know. Then they have to stay very late. So maraming kababayan natin na hindi pa nakapag-adjust na sumusurrender dyan. And also yung iba walang day off at walang rest period. Meron naman tayo mga problema sa cultural and language barriers. Hindi maintindihan yung Arabic at hindi nakapaghanda sa nakapag-aral ng Arabic bago sila pumunta dito sa Oman. So nagkakaroon ng language problem. May cases tayo ng mga absconding, ano, umalis yung ating mga kababayan sa kanilang employers. And of course, some of them, kasi hindi nakakaya yung trabaho, then they opt to be repatriated back to the Philippines. Meron din tayo mga illegal recruitment na nangyayari, ano, from third countries, pupunta dito, tapos ino-offeran ng trabaho, pero pagdating dito, wala pala. And yung iba naman, hindi pala doon mismo sa nakalagay sa kontrata. In other words, binibigay sila sa ibang employers. So, mga ganong problema. But 91% of these are being resolved through the help of the police, through the help of our MWO and OWA, and also through the help of the foreign recruitment agencies at yung mga kababayan natin dito, mga civil society na tumutulong din sa ating mga kababayan to resolve their
personal and work-related problems. Bago natin maitanong yung kumbaga yung ugnayan between the Philippine Embassy at dun sa PhilCom po natin dyan sa Oman, ay kanina nabanggit nyo yung mga labor related concerns at yun nga sabi nyo nga 91% of these cases or situations po ay resolved po. So gusto lang po natin malaman, Ambassador, paano niyo po natutulungan po yung ating mga kababayan na kumbaga nagkakaproblema when it comes to labor po? Yung sa labor, usually, pag may problema sila, they come to us, they call us, our MWO and OWA. And the first thing that we try to do is really to find ways to reconcile these people, baka hindi lang na understand o naunawaan ng ating kababayan yung mga demands ng employer or yung demands ng ating mga workers hindi naunawaan ng employer. So we do conciliation, we do meetings with them para maayos yung problema, especially when it comes to contract disputes, like working hours, days off, insurance, workload, etc. Tapos yung iba naman, halimbawa kung talagang mabigat na problema, we have a legal retainer, Ang pangalan ng lawyer namin ay Al Shaili. So we pass on the problem or we refer our worker to this legal retainer para tulungan siya with the authorities, with the Omani authorities na ma-resolve yung kanilang problema. Pero kung halimbawa yung problema ay sa Pilipinas naman, what we do, the embassy, we have also a lawyer here, we try to give legal advice to them on how to deal the problems in the Philippines. Yung mga problema ng psychological, we do some psychological what do you call this, interventions. We do counseling. We sometimes, if kung malala talaga, we try to bring them to some medical institutions to help them be able to resolve their problems. So we are actually capacitated and we have the people and the resources to help our people here in Oman. Speaking of mga ating kababayan dyan sa Oman, kumusta naman po ang ugnayan sa pagitan ng ating embahada at nung ating mga kababayan, especially yung syempre may mga organizations po na binubuo ang PhilCom, hindi lamang dyan sa Oman syempre, kundi ganun din naman yung nangyayari sa ibang Philippine Foreign Service Post at kung saan man nandun yung ating mga kababayan. So kumusta po ang kumbaga paano po ang ugnayan nyo with our Filipino community? Maganda po ang ugnayan namin sa mga Filipinos dito. Mababait po yung mga Filipinos dito sa Oman. They're very friendly, welcoming, and they also are open to help and also to advices, from the embassy. At kami naman po, we make sure that we listen to them and we are there to help them. We try to open the embassy and make sure that all of us are accessible to the Filipinos. In fact, every now and then, ako mismo, I play basketball with the Filipinos here. And the last basketball games were done in Buraimi and also in Suhar. And tomorrow we will be playing here also sa Dukum with the Filipinos.
just to make sure that yung bonds namin, bonds of friendship and accessibility are established with the Filipino community. At Steph, ang maganda rin po dito sa Oman, there is only one umbrella organization that is recognized by the Oman government, and that is the Felcosok. This Felcosok is being recognized by the Ministry of Social Development, and all activities of other Filipino groups should be coursed through, or the approval should be coursed through the Felcosok, or should have the approval of the Ministry of Social Development through Felcosok. So kailangan yung mga small organizations should be registered with Felcosok so that they can organize programs for themselves or for others dito sa Oman. So every now and then also, yung embassy will have very important gatherings, mga trainings, mga health services, parang cancer awareness, lately vaccine, para hindi namin mapabayaan yung aming mga kababayan dito. So and also lately we also had a agreement with a hospital, Berger Hospital, para mga Filipinos can get discount when they go to for treatment or medical help. Magandang atin nalaman po yan para magkaroon din po ng kaalaman ang ating mga tagapakinig kung ano ba ang nangyayari sa ating mga kababayan dyan sa Oman. Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras. Mabilisan na lang po na final message, Ambassador Hernandez. Final message. Okay. Para po sa mga Pilipino dito sa Oman, please be assured that the Philippine Embassy is here to support you. Please be assured that we are here to help you. So wag po tayo mag-atubili. If you have problems, please come to us. We have the hotlines which we can call 24/7. We will always answer these calls to help you and make sure that you are safe, protected, and your interest and welfare in Oman is promoted. So thank you po mga kababayan dito sa Oman for being nice and being supportive also of the embassy. They make our life easier, and as one body, as one team, we are able to help our country, our government, and our people, not only in Oman, but also in other parts of the world. Salamat po at mabuhay po kayo. Ayun, maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Ambassador Hernandez. Sa uulitin po. At ayan po, ating pong nakasama mula sa ating embahada sa Oman, si His Excellency Raul S. Hernandez, ang ating Philippine Ambassador to Oman. Dito po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.